responsible journalism in addressing climate crisis. Yan ang ating pag-uusapan kasama si Secretary Robert Borge, ang Vice Chairman at Executive Director ng Climate Change Commission. Secretary, magandang tanghali. Welcome back to Bagong Pilipinas ngayon. Magandang hapon ninyo, magandang hapon po akong at salamat sa oportunidad na muli kaming narito para makipag-usap on a very important issue. Alright, una po sa lahat, gaano po ba kalaki ang role at kahalagahan ng journalism sa awareness in addressing climate crisis, di lamang po dito sa ating bansa, kundi sa buong mundo? At ano po itong, yung proyekto ninyo na in addressing climate change using journalism? Journalism is an important part not only of democratic society but of the moves that we want to further enlighten and empower people pagdating sa climate change. Sabi nga nila, ang media is the fourth estate. Pero para sa atin, it's an important stakeholder. Alam naman natin na ang media will be able to amplify kung anong dapat pag-usapan at more importantly, yung na-frame ang tawag kung anong dapat pag-usapan. So malaking-malaki ang role ng ating journalists para maintindihan, maunawaan at mapagbago ang dapat na gawin ng mga tao at ng mga institutions and organizations, lalong-lalo na sa climate change. And dito sa ngayon sa Climate Change Commission under President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., we're making sure that we strengthen our strategic communications through increased and improved partnerships with the media, including of yours, your particular channel. Secretary, sa mga datos at pag-aaral ng inyong komisyon, ano po ba ang ngayon, yung mga significant changes sa ating mga kapaligiran na nagpapakita ng mga senyales or warning signs ng pagkasira at pagbabago ng klima? Kitang-kita na po, unang-una ang pagtaas ng level ng temperatura. Ramdam natin ang init at ibang klaseng init na nangyayari. Kasama na rin dito ang increased drought at lalong-lalo na rin ang pag-increase ng hagupit ng ating mga tropical cyclones. Sa climate change kasi meron tayong tinatawag na quick onset at merong slow onset. And at this point, nararanasan natin yung mga quick onset, whether typhoons or yung init, ramdam na mga tao. Pero tayo din ay dapat maghanda dahil may mga slow onset din, katulad ng rising sea levels. Sa Pilipinas, it's twice the global average. So, mararamdaman yan in the years to come. But immediately, nakikita na ng mga tao ang epekto nito sa init at saka sa ating tropical cyclones. Okay. Secretary, maaari po ba kayong magbigay ng ilan sa mga innovative solutions sa hinaharap nating climate crisis at paano po makakatulong kami mga journalists tungkol po dito? Importante pagdating sa climate change, number one, ang pag-unawa. Ang tawag namin 4Ps. Pag-unawa, 4Ps din 4Ps. Okay. Pag-unawa, pag-alam, paghanda, at pagsunod. At kailangan ma-explain ang siyensya pagdating sa climate change, kung ano ang bunsod nito at ito ay ang greenhouse gas emissions natin. At kailangan malaman ng ating mga tao na kailangan pababa pa natin ang ating greenhouse gas emissions. At the same time, paigtingin ang ating mga adaptation efforts. And adaptation efforts will require a lot of investments and a lot of work, a lot of science-based decisions, in which case kailangan ang media at tumulong. This is when it comes to policies, pero kailangan din ng ating mga media para malaman ng ating mga kababayan kung anong pwede nilang magawa. For example, pwedeng mag-prepare na at a barangay level yung mga tinatawag na rainfall water catchments natin para makapag-prepare na way ahead of time. Pwede ding pag-usapan ang adaptive agriculture, pwedeng hikayatin ng ating mga barangay at mga small organizations na magtanim, mag-set up ng urban farms or small farms para walang nagugutom pagdating ng tagulan or tag-init. Importante din na malaman ng mga tao na may mga early warning signals tayo para sa mga quick onset events at kailangan siguro i-explain talaga ang siyensya at ang agham. Sinasabi ho namin ito dahil dapat ang ating mga kababayan ay huwag matakot sa siyensya because science will help identify the path and the solutions sa climate change. So, importante ma'am ang role ng media at sana patuloy nyo kaming iimbitahin sa inyong programa.
Maliban po, syempre, sa role ng media po, dito po tayo sa mga iba't ibang sektor, no? Gaano naman po kahalaga yung mga testimonies mula sa iba't ibang sektor hinggil sa kanilang observations and experiences sa pagharap natin sa krisis sa kalikasan at sa klima po? Importante po. Bakit? Dahil nalaman namin sa pakikipagsalamuhan namin sa mga stakeholders natin, bigyan natin ng report ang mga tao, babasahin, pero iba ang epekto. Pero pag nagbigay ka ng tunay na kwento ng epekto ng climate change at ang mga solusyon na ginagawa ng ating mga pamayanan at mga kasama natin, nagbibigay ng pag-asa at nagbibigay ng real solutions to people. Ang ating mga drivers sa transport sector, ang ating mga mangingisda, ang ating mga magsasaka, marami ang nakakatanggap na ng tulong sa pamahalaan at interventions under the leadership, of course, of President Marcos. At importante na malaman na dapat malawakan din ito. So, in this case, testimonies are not just stories. Testimonies are real accounts, not just of the challenges faced, but of the successes of our country. Of course, it's not going to be all success. We need to understand na marami pa ring mga hamon. Pero kung may mga testimonya tayo na tayo naman ay umaangat at umaayos, we move people further forward to make them feel empowered at kayang-kayang harapin ang hagupit ng climate change. Ito pong sinasabi niyo mga testimonies, can you give us an example para lalo pong maintindihan ng ating mga kababayan? Kasi kahit po yung iba dyan, tanong natin sila kung gumawa ka na siguro ng survey or just maybe man on the street, no? Tanong mo sila, ano ang greenhouse gas? Sa tingin mo po ba makakasagot dyan ng isang ordinaryong mamamayan? Saan to nanggagaling? Baka meron po kayong mga programa to be able to explain this better to them. The mainstreaming of climate change is the mandate of the Climate Change Commission. But in mainstreaming also, there are different agencies mandated based, of course, on what they do. For example, for the Department of Education, kasama dapat ang pag-mainstream ng ating disaster risk and crisis management, kasama na rin ang climate change. Sa Department of Health, pinag-uusapan din siyempre ang epekto ng climate change sa public health. Ano? But all of this is done through what we do, coordinating work. For example, now, we're working with the Department of Health on a program that will train our barangay health workers to better understand the link between climate change and health. At pag nalaman yung link na yon at na-explain sa barangay, ang hope natin ay mas maintindihan at mas maunawaan ng mga tao. But as it is right now, for example, sa People's Survival Fund, we have a climate field school and we have several projects on flooding. At nalalaman at nakikita ng mga LGUs doon kung anong epekto nito. Pero again, the challenge is dapat hindi lang siya LGU specific, dapat sa buong bansa. So from the testimonies to a strong strategic communications plan, to strong partnerships with the media, and through strong partnerships with CSOs, mas napapaalam natin sa mga tao kung ano ang climate change at ano ang pwede pa natin magawa para maiwasan ito or makatulong sa transformative climate action. So ano pa po, Sec, yung mga kasalukuyang mga challenges, no, na inyong kinakaharap sa pagtugon sa lahat po ng lahat at ng pamahalaan sa lumalalang issue ng environmental crisis? There are a lot of challenges for us. Maraming systemic and organizational. Unang-una, ang budget is an issue kasi we have limited resources. But alam ng Climate Change Commission na resources will always be limited. So ang challenge para sa atin ay gamitin ng maayos kung anong limited resources tayo para matulungan ang programa ng ating pamahalaan. Now, importante din po para sa amin to really make people understand what climate change is and ano ang epekto nito. Importante na paigtingin pa ang ginagawa naming information and education and our partnerships especially with our LGUs. Yan po kasi ang marching orders ni President Bongbong Marcos to make sure that our LGUs are provided the interventions and the support that they need kasi sila ang nasa front lines. So kami naman sa Climate Change Commission, we're working with DILG for example and the DBM on ensuring yung capacity building nila. But for this year, we will go around at least 3 major nodes ang tawag namin para dalhin yung i-roadshow namin
ang iba't ibang capacity building na pwedeng magamit pa ng ating mga LGUs, at kasama na dito ang paggawa ng Local Climate Change Action Plan at kanilang mga annual investment planning also in partnership with agencies such as DILG. Sabi niyo, Sec, ang dami yun talagang mga plano, and most of it is information dissemination at mga reports, no, from journalists, from sectors, and also mga partnerships with local government units and different agencies po. Pero ano naman po yung nakikita nyo siguro mga hakbang na tingin nyo ay makakapag-accelerate ng pagtugon ng lahat sa environmental crisis na kinakaharap natin ngayon? Napaka-importante po dito, ma'am, ang vision ng ating Pangulo dahil nakita niya, antimano, first day ng kanyang presidency, he already acknowledged that the climate change is the governance challenge of our generation. So kami naman po sa Climate Change Commission ay puspusan sa paggawa. Importante po kasi na mabalangkas ang policy framework para dito. And we're pleased to inform that under President Marcos, we've already completed the technical part of what we call the National Adaptation Plan. At internal processes na lang po ang inaantay para ma-approve ito at maihayag sa ating mga stakeholders. Pero the National Adaptation Plan is supposed to help our LGUs and other agencies and our communities para ma-build ang kanilang capacities and provide the support that they need. Kasama na rin dito ang NDCIP or National Determined Contribution Implementation Plan, which works naman on our greenhouse gas emissions. But ang gusto lang po natin masabi is that the first time na magkakaroon tayo ng National Adaptation Plan, and the Philippines will only be the second country in Southeast Asia, Association of Southeast Asian Nations, to have its own National Adaptation Plan. So under President Marcos, we're working on a strong policy framework, which is the mandate of the Climate Change Commission, to ensure that all of the stakeholders are better built to withstand and thrive even in the face of climate change. Ayan. So good luck po, lalo na sa darating naman na pag-change ng ating season. La Nina Correct. naman po. Babalik po kayo uli sa aming programa, Secretary Borge. Maraming salamat po sa inyong oras, Secretary Robert Borge, ang Vice Chairman at Executive Director ng Climate Change Commission.